Napanood niyo na ba yung news about rider? Neto lang, parang Caloocan ata yun, Move It Rider, na sinakshak at saka hinold up. Kinuha yung motor. Parang customer ata niya. Grabe ka, kuya. Kawawa yung ginanon mo. Meron siyang anak na special child, 3 years old. Single dad pa siya. Alam mo yung tinatry ng tao mabuhay ng ng marangal. Napakahirap kaya maging rider. Sa buong araw, nakakamagkano lang yan sila. 100 plus. Ang layo na ng biyahe, ang init-init, sinatsaga nila. Gas, ang taas pa ng gas. 'Di ba? Imagine mo si kuya, a single dad. Special child pa, it means mas mataas yung expenses niyan. 'Di ba? Imagine mo yung sipag ng tao na kahit gabi na, babiyahe pa rin, tapos mangyayari lang sa kanya yung ganun. People out there na kung ganto kayo, grabe, try nyo naman magbanat ng buto. Mga walang iya kayo. Lalo ngayon, sobrang daming scammer. Ang ini-scam nila mga bata, mga matatanda, na hindi masyadong aware. Kaya kayo mag-ingat kayo. Alam nyo, may karma. Lahat ng ginagawa nyong mali, may balik sa inyo. Kabahan naman kayo. Nakakaawa yung rider. Nakakaawa kasi naiwan yung 3 years old na anak. 'Di ba? Si kuya, hindi na lang kinuha na lang yung motor. Hindi ka pa nakakontento, sinaktan mo pa si kuya. Pero ang sabi nga, may balita na tegi dahil sa bugbog ata. Well, you deserve. Diyos ko, deserve mo yan. Sana mapunta ka sa kailaliman ng lupa. Diyos ko. Naku, nakakabwisit kayo. Tapos sasabihin ni Rimulya, mas safe ngayon? Are you sure? Safe ngayon? Nasaan ka ba? Saan ka ba ng lupalop ng mundo to? Yung sinasabi mong safe ngayon. 80-80 ka ba o hindi ka nag-iisip? O si Miss Risa, asin yung pinaglalaban mong human rights. No? Mas okay pa dati. Na ang binabalita, patay si ganyan, na adik, patay si ganun. Na hold upper dati, magnanakaw dati. Patay si ganyan. 'Di ba? Kesa ngayon. Ngayon, patay yung isang inosenteng tao. Naghahanap buhay lang. Tinatry magampanan yung pagiging ama. 'Di ba? Kung kaya ng ibang tao, kaya nyo rin dapat. Ang lalakas ninyo. Meron nga dyan, ang daming nangangalakal, matanda na, hindi na makalakad, uugod-ugod, pero tinatry pa rin nilang mabuhay sa marangal na trabaho. Kayo, ang lalakas ninyo, ginagamit nyo yung lakas nyo sa pang-hold up. Grabe. Tapos sasabihin ng mga, mga public, officials na safe ngayon. Mas na-lessen yung ano ang na-lessen? Mas na-lessen yung negative na balita. Mas madami kasi ngayon. Diyos ko, ayusin niyo naman yung mga trabaho ninyo. Kaming mga taxpayer, yung mga tax na kinakaltas ninyo per sahod, pambayad na ng bills. 'Di ba? Kawawa kaming mga middle class eh. Walang ginawa kundi magtrabaho, tapos kakaltasan nyo ng ganun, tapos ganyan yung trabaho na ibibigay nyo sa amin. Kasi kayong mga public officials, wala kasi kayong iniintindi kundi yung mga personal interest ninyo, politika. 'Di ba? Wala naman talaga kayong pakialam eh. Kasi kung may pakialam kayo, Diyos ko, hindi tayo ganito. Tapos yung isang tao na may paki sa atin, syempre, ganun talaga, takot kayo eh. Anyway, nakakainis. Nakakaawa kasi, hindi ko naman kilala yun, pero 'di ba? Isipin nyo, magkakaroon pa ba kayo ng concern kapag marirealize nyo yun kapag nangyari na sa inyo? You need to wait na mangyari sa inyo bago nyo ma-realize yung impact? Diba nakakatakot na ngayon? Meron pang isa, yung girl, yung hinold up siya. Katirikan ng araw, 12 p.m. Papunta siya ng parking, napanood nyo na ba yun? Si ate girl, medyo maganda siya. Sexy, petite. Hinold up siya. Oh, sa sarili niyang sasakyan. Muntik pa siyang, alam mo na, nakatakas lang siya. Sasabihin nyo safe ngayon. Sa Angeles City ata yan, sa Pampanga. Tapos safe ngayon? Ha, Rimulya, saan ka ba banda? Nasa Pilipinas ka, 'di ba? Hindi mo nakikita. Safe daw ngayon, tapos si ate girl na pinaglalaban yung human rights. Alam mo, sana maranasan mo para ma-feel mo kung ano yung pinaglalaban mong human rights. Human rights ng mga walang kwentang tao. Kesa yung mga inosenteng tao, no? Kasi hanggat hindi nyo nare-realize, hanggat hindi nyo na-experience yung mga bagay na na-experience ng mahihirap, hindi nyo alam eh. Kaya nagsasalita kayo ng, ayan, na parang feeling nyo na, kunwari, concern kayo sa tao. No. Concern kayo sa personal interest ninyo. Na pinag-aagawan nyo pinag-aagawan yung pwesto sa public. Bakit? 'Di ba? Of course, alam niyo na yan. Wala lang, galit na galit, no? Nakakainis. Ang dami ko kasing time eh. Ay, nako. People out there, mag-ingat kayo kasi ang dami-dami na hindi na safe ngayon yung Pilipinas. Regardless of the time, Diyos ko. Kahit tanghaling tapat. Kaya dapat, meron kayong awareness
sa bag ninyo, sa mga places, 'di ba? Kung kaya naman magpasundo, magpasundo na lang. Kasi nowadays, hindi talaga safe. Lalo sa mga girl, 'di ba? Ayun lang, guys. Ingat lang talaga tayo, Diyos ko. Anyway, ay.